Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay ang pagtatalo ni mata, ilong, bibig, tenga at kamay. Ang kwentong ito ay isinulat ni Mary Jean M. Contado at ginuhit naman ni Dave Agana. Isang araw ay matindi ang pagtatalo ng magkakaibigang mata, ilong, bibig, tenga at kamay. Pinagtatalunan nila kung sino ang mas mahalaga. Nako, ako ang pinakamahalaga sa lahat. Sapagkat kung hindi dahil sa akin, hindi makakakita itong si Betong. Ang panditilat na sabi ni Mata. Nako, Mata, tumigil ka. Ako ang mas mahalaga dahil nakakakita nga itong si Betong, pero hindi naman siya makakahinga at hindi nakakaamoy, di baliwala din. Pasinghot na sagot ni Ilong. Pinigilan itong huminga at tila ba nakakaramdam ng panlalabo ng paningin itong si Mata na biglang nagpatigil sa kanyang ginagawa. Sa tingin ko, mas mahalaga ang presensya ko kay Betong. Dahil ako ang nagiging dahilan upang marinig niya ang mga tunog mula sa kapaligiran. Malakas na sabad ni Tenga. Parehong nainisang dalawa kay Tenga dahil sa sinabi nito. Talaga ba? Pangiwing sabi ni Bibig. Tila mali kayong lahat. Dahil kung hindi dahil sa kaibigan kong si Dila, lahat kayo manghihina. Hindi makakakain ng masusustansyang pagkain itong si Betong kung hindi niya nalalasahan ang mga pagkain na siyang magiging sanhi ng panghihina ninyo. Putak nitong si Bibig. Dahil sa walang tigil na sagutan at patutsadahan ng apat, ay sumagot itong si Kamay. Mga kaibigan ko, alam ba ninyong lahat tayo ay mahalaga kay Betong? Mahinahong sabi nito. Kung isa sa atin ay mawawala, maaaring hindi na magawa ni Betong ang karaniwang mga gawain niya sa araw-araw at maaari din nating ikawala. Napatigil ang apat sa pagtatalo at nagkasundong magtutulungan para sa kapakanan ni Betong. At dito nagwawakas ang kwento. Naway naibigan ninyo ang aming kwento. Tandaan ninyo mga bata na walang nakahihigit sa mga bagay na gawa ng Diyos. Ang lahat ng ating gawain ay magiging matagumpay kung lahat ay nagtutulungan.